malaman mo kung talagang para sa'yo. Minsan, lahat may hangganan, right? So, mga ano sa capacitor. Yung capacitor, yung parang battery yun na pagka pinrest mo ng 15 seconds para mawala yung power at dun sa capacitor, tapos saka mo parang soft reset siya. Didebate ako kung mag-shawarma ako o yung sa likod is Churches. Katabi ng Subway. Shawarma na lang tayo. Yung kinahan natin yung roast lamb. Dito tayo. Ngayon tayo sa roast lamb. Kinahan natin mong $27. Magbibigay tayo ng $2 tip. 29. Okay. Nabuto na yung salad eh. Ito yung lamb. Kasamang pita bread, hummus. Yan. Sarap. Maulan na gabi. Palis na tayo last. Kumain tayo sa Uncle Sal's shawarma. Lamb roast. May pita bread, rice, salad, tsaka hummus. $27 lahat. Tsaka nag-lentil soup tayo. Sarap. Yun ang ginawa kong parang tubig. May mga tubig ako dito na galing sa binili ko nung unang araw ko rito. Bigay ko na lang yung iba sa trabaho kong Pilipino. Kasi kung may dala sa airport yan eh. So, yan ang ating buhay. Richmond for 2 weeks. Busy. Maganda rito at kaya sabi nga ni Life with the Coronels, si John, ini-endorse niya itong Richmond BC. Ang mahal lang ang bahay dito. Nasa detached nasa million mga housing. At napatunayan ko naman na maganda rito. At very yung weather. Conducive sa tabi ng dagat, sariwa yung hangin at yung weather is not that cold. So yan, umulan lang, but sana masubukan nating tumira dito ng at least a year para malaman mo kung talagang para sa'yo. Yan, more than 10 years na pala ako sa North BC, no? So 10 years na rin ako nagtitiis. Andun kasi yung trabaho, kung saan yung trabaho doon ka lalagi, di ba? Pero kung malipat tayo rin sa same job, yun, may mga position pero hindi ako nag-apply nun. But maybe this time, kasi pares naman yung union. Pwede ko siguro i-bump yung mga katrabaho ko. Nunod tayo ng vlog din natin eh sa Ruko. The next day. Last morning ko dito sa Richmond. It's Friday, June 27 na. So trabaho tayo. Oops! Basa! Trabaho tayo ng konti. Tapos ito, hindi siya nag-evaporate o hindi siya kailangan nilang i-upgrade. So yan, trabaho tayo ng konti tapos mag-flight tayo pabalik na sa North BC. Yan, nagiging tayo ng tuning. Alright, see you around. Yan, ito yung kinuha natin breakfast. May apple, croissant. Try natin itong muffin. May egg dun tsaka ham, pero hindi na ako nag-egg, parang undercooked eh. Tapos may black tea tayo.
ba to? Higgins and Berg. Sarap siya. Yan. Tapos na tayo. Tapos ko lang to. Ito ata ibigay ko na sa katrabaho ko. Dahil kinuha ko lang yung plantain na banana. Ano tayo ng Nardino TV. Nagbabike siya. May mas importante pa sa ating trabaho. Vlog. 187 niya. Partner natin yung mga Pinoy Canadian, Pinay Canadians na nagbablog dito sa Canada. Ayan. Ano, dyan no, nakatira. General Perry Road, di ba? In 200 meters, Siguro your dito sa destination mga- will be on the right. Ang kanilang bahay. Dito sa Parkford Gardens. Ayan, sa mga stalker ni John. Yes. Nandito na pala. Dito na yung bilis lang. Elementary school. Ayan. Siguro nilalakad lang ang mga anak niya. Pagda tayo nito. Yan ang ating soup, oh. Miso soup. Ayun, may konting gulay. Calamari tawag nila. Konti lang. Parami. Malaki yung sa kabila. Ito maliit lang. Yan, binalik yung dollar kasi 3 items ang tinarge sa akin, 16. Imbis na 2 items lang na 15. So, yun. Yes. Ayan, $1.54 dito sa ano, $1.55 dito sa Richmond. Ang gas. Ipunuin natin bago ibalik sa rental para hindi tayo ma-charge ng surcharge, fuel surcharge. And tapos receipt para ma-reimburse natin. Nung una, inano ko yung sa mileage. Hindi pala ganun. Kailangan cash. Yun, ganun. Nung 3 days ako nakapag-casting ako. So, 3 days worth lang lang. Lang, $15 lang. Yes. 2,000 years later. Ayan mga kabayan, meron tayong TV, Samsung TV na hindi nag-work. I-try nating troubleshoot. Samsung medyo luma na yung ano niya, ang kanyang model number, which is UN55 J6200AFXZC. Version number US O2 ba yan? U5 O2. Yan, made in Mexico. So, yeah. Yan, magandang maga sa inyo dyan, no? So, yun, hindi naman nakakabit yung it's Saturday, first day back here in Northern BC. So, sa mga na-meet natin mga vloggers dyan, si John ng Life with the Coronals, tsaka si Isai and Harold ng Isai Chan, Life in Canada, their YouTube channels. Gusto kayo dyan, shout out. Then troubleshoot natin muna tayo ng mga YouTube videos para kung anong mga troubleshooting. Ginawa ko na kagabi yung mga sinabi nung sa YouTube na turn off, alisin sa plug, press ng 15 seconds yung power button which is underneath, and then wait mga 1 minute or 2, then plug it back in para ma-dissipate yung mga ano sa capacitor. Yung capacitor yung parang battery yung
pagka pinrest mo ng 15 seconds para mawala yung power at dun sa capacitor, tapos saka mo parang soft reset siya, or soft reset. Hindi pa rin nag-work. So ibig sabihin yung isa sa mga board niya rito hindi na nag-work, na overheat na rin ata. Parang kasi LED to, kagaya nung sa LED light nung na pinilitan natin. Kailan ba yan? Na like 3-4 weeks ago. Dito yan, pinalitan natin yan. Nag-work na. Yan, mga kabayan, nang nabuksan natin yung likod, ito yung power supply niya. So, nag-feed ng rito, power para sa this board is the HDMI, mga input. Ayan o. Tapos, dito ata yung para sa picture o ito. I-try natin iyon. Na solusyon is bumili na ng bago. So ayan, 2 weeks time nawala sa Northern BC. At I think nung bago ako umalis, na iwan kong naka-on lang yung TV. Usually nag screensaver, but at that time na tumawag si Bunso na gusto nilang manood, sabi ko baka napalitan lang ng input, so kaya black. So nung dumating ako, sinusubukan ko na, black na talaga yung input, tapos inalis ko yung mga HDMI, yung mga nakasaksak sa likod, sa soundbar, wala na talaga. So ibig sabihin, tapos nag-YouTube nga ako, yung napakita ko sa inyo, yung factory reset, yung hard reset, press it for 15 seconds and then wait for a minute or two and then plug it back in, and it didn't solve the issue, right? So yun, minsan lahat may hangganan, right? So yung TV 55-inch, baka mag-upgrade tayo ng 65-inch. So it's a Samsung TV, but it's an old smart TV, back maybe from 2014, ganyan, 2015. So it's over 10 years. So mas napansin ko, mga Samsung TVs, they last longer than any other brand. Like we had an LG, hindi nag-last. And I think may kapitbahay kami, kaibigan dito na may LG. Nauna pa yung Samsung, and their LG got busted right away after maybe a year or two. And this one lasted 10 years, right? So I'm thinking of going Hisense or mas mura, TCL, Roku, mga ganyan, no? But mas maganda siguro kung separate yung Fire Stick o yung Roku sa TV kaysa yung integrated yung smart system or smart TV doon sa mismong TV. Kasi pagka nasira yun nga, nasira na lahat. But if it's a separate issue, then yun lang ang papalitan mo. Parang yung mga sa computer din, pagka yung soldered yung mga RAM, pag nasira na yung RAM, hindi mo mapalitan. But if it's like you can take it out and replace it, or you can upgrade more, then you could put more RAM, right? And add more RAM. So ganun din ang it's like you're thinking about technician point of view. So sa user, it's yung user experience, maybe it's better pagka integrated, but for the technician point of view, if nasira yun, then you just have to replace that one thing instead of replacing the whole thing. Yung ganun ba? So hanggang dito na lang ating vlog, at sana yung nagustuhan nyo, at more coming vlogs. Don't forget to like, subscribe,
at hit na notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Maraming salamat!